Kamusta na mga ka-knockout? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga sikat na anime, boxing, na kilala natin dito sa Pilipinas, ang Hajime no Ippo o Knockout. Habang wala pa po ang bagong season, hayaan nyo muna ako ang magkwento sa inyo galing sa manga. Tara, simulan na natin ang kwento. At bigla nga po napatigil si Ippo sa pagsugod nga rito kay Gibara. Nasabi nga rito nila Sendo Miyata na nag-init na nga raw po rito si Ippo Makunochi. Nasabi nga po rito ni Ippo na gagawin na nga daw po niya ang kailangan niyang gawin. Nito tuloy tayo habang papalis na nga po rito si Sendo para nga po kumuha ng kanyang inumin. Hindi mo na ba papanoorin ang susunod? Sabi nga rito ni Mr. Fuji sa kanya. Pumunta ako rito para tignan lang yan. Sabi nga rito ni Sendo na para nga daw po makita ang isang bagay nung si Volv ay nakuha niya ang world title. Pinalaban ko si Makunochi nung papauwi ako kay Takamura. May tinanong ako sa isang bagay. Si Ippo, masumina siya. Ngayon hindi ba? Tanong nga rito ni Takamura sa kanya. Nung oras na yun, ang naisip ko ay talagang lumakas lang ako. Kaya ang mga narinig ko kay Nagumo ay parang iba lang kay Takamura nga daw po. Kaya nag-alala nga daw dito si Sendo, si Makunochi. Humina. Sabi nga rito ni Miyata sa isip niya. Pero ngayon, kung titignan mo siya mula rito, banggit nga po rito ni Sendo na wala na nga raw dito ang pinag-aalalahan ni Sendo sa kanya. Dahil nakikita nga daw niya dito ngayon ang talagang ibang Makunochi. At matapos nun natutuloy tayo, ang ibig mong sabihin, dahil dun sa mga pagtama ng mga jab sa kanya at hindi siya makalapit kay Gibara. Nasabi nga po rito ni Sendo na pinagsama nga raw po rito ni Gibara ang dalawang distansya na magkaiba. Ang pinaka naiba sa isang kaliwete. Ano naman yung isa? Tanong nga rito ni Mr. Fuji. Ang kanyang sariling distansya. Banggit nga rito ni Sendo. At habang ito nga po si Gibara, ano ito? Tanong nga po rito na ano nga daw po ngayon ang nararamdaman ni Gibara na pressure na nanggagaling nga ngayon kay Ippo. At habang ito nga si Ippo, gagamitin niya na ang lakas sa daliri ng paa niya. At ginamit na nga po niya. At matapos nun, napakabilis na pong gumalaw ni Ippo. Pagkayuko nga po niya, eto na siya. Banggit nga agad ni Gibara na mabilis nga po siyang pabitaw ng sangkanan. Pero eto nga pong ginawa ni Ippo sa paggalaw niya ng napakabilis. Gamit nga po ang lakas sa daliri sa paa niya. Pagkagamit nga po ni Ippo ay mabilis siyang nakapunta agad, nakapasok kay Gibara na parang isang napakalakas na pong pagtalon dito ang ginawa ni Ippo. Gamit nga po ang lakas sa daliri ng paa niya at mabilis nga po siyang nakapasok sa loob ni Gibara na hindi na nga po rito na malaya ni Gibara na nasa ilalim agad si Ippo. Sigawan nga agad ang mga manonood. Gulat na gulat rito si Gibara. Pero ang ginawa ni Gibara ay umatras siya at matapos nun ay nawalan nga po rito ng balanse si Ippo na parang matutumba nga po ngayon si Ippo. Neto, pakiramdam nga daw po ngayon ni Ippo ay parang napakagaan niya. Nalalaman nga din ito ngayon ni Coach Kamugawa. Umalis ka nga dyan, sabi nga rito ni Gibara. Neto, hinawakan nga po niya agad si Ippo. Napasigaw pa nga po rito si Ippo. At ito, nawawalan na nga po ng balanse si Ippo. At habang nawalan nga po siya rito ng balanse, ay kinuha agad ni Gibara ang pagkakataon niya para makalayo kay Ippo. Pero nagulat nga rito si Gibara dahil habang wala nga po sa balanse si Ippo ay ito na ang kamao niya. Ano? Bibitaw siya ng isang suntok kahit ganyan siya. Pagkagulat nga rito ni Gibara. At ito, kahit isang paa nga lang po rito ang nakatapak ay susuntok nga po rito si Ippo. Ito na ang kanyang kaliwa. At matapos ng bahagi ito, sumuntok nga po rito si Ippo ng isang uppercut. Kahit ganun nga po ang kanyang posisyon na halos napaangat pa nga rito si Antonio Gibara
sa lakas nga ng suntok ni Ipo. Pero sa huli nga ay nagawa niya itong sanggain. At habang nakalutang nga rito si Guevara, nagulat nga po rito si Guevara. Napaangat siya, sigawan ng manonood. At pagkasuntok ni Ipo, pagninig ng katawan ni Guevara, ay sinundan nga po agad dito ni Ipo ng isang kanan niya. Pero mabilis nga po ulit na umatras si Guevara sa kanya. Kailangan ko makalayo. Gulat nga rito na halos nakapatulala pa si Guevara. Pero ito nga ulit si Ipo na ito. Gagamitin nga po ulit niya ang lakas sa daliri ng paa niya. Pagkagamit nga po niya ito, biglang nawala nga po agad si Ipo. Dahil pagkasuntok nga ni Guevara sa kanya, ay mabilis na pasugod si Ipo. At nailagan nga po lahat ni Ipo ang mga pagsuntok nito. At habang papasok na nga po siya, umalis ka, sigaw nga rito ni Guevara. Pero ito ang nangyayari, hindi na nga po tinatamaan si Ipo ng mga pagsuntok ngayon ni Guevara, na nagagawa na nga po niya masundan ngayon si Guevara. Umalis ka sa akin, sinisigaw nga rito ni Guevara, na pinipilit nga po niyang makaalis si Ipo sa kanya. Pero napakabilis nga po ulit na pumasok ni Ipo ngayon, na wala nga po magawa si Guevara kung hindi ang tumakbo na lang. At pagkasuntok nga ulit dito ni Guevara, hindi gumagana, nakakapasok lang siya, sigaw nga nito. At habang mabilis nga po rito ang paggalaw ni Ipo, mukhang sa wakas nakuha niya na. Napansin nga po rito ni Coach Kamugawa, napakabilis, hanggang sa na napakabilis na nga daw po ngayon ni Ipo. At pagka galaw nga rito ni Ipo papuntang kanan, ay pasugod nga siya ngayon kay Guevara. Nito, pagkaapak nga po niya, ay sabay bumitaw agad siya ng isang kanan. At muntik-muntik na nga po ritong matamaan si Antonio Guevara. Kaya niya pa rin bumitaw ng napakabigat na suntok kahit sa ganong anggulo. At bumitaw nga ulit si Guevara. Ganito ba ang mga ibang world ranker na mga boksingero? Tanong nga ngayon ni Guevara sa kanyang isip. At habang nawalan nga po ulit ng balanse si Ipo, hindi lang ganun yun, banggit ni Guevara. At mukhang babagsak na nga po dito si Ipo, na meron nga daw pong kakaiba ngayon sa kalaban niya kay Ipo, na talagang naguguluhan nga ngayon si Guevara sa nangyayari. Ang paa nga po ni Ipo ang bumabalanse nga po ngayon sa buong katawan ni Ipo, na dahil nga daw pong sa paang yun ay nagagawa niyang mapaikot dito ang buong katawan niya, na ang pagka flexible nga daw po niya rito para magamit ang buong lakas niya. Ito nga daw pong tumutulong ngayon kay Ipo, na nakikita nga ngayon dito ni Antonio Guevara na napaka-imposible nga daw po ito ngayon. Pero ito nga po ulit ang kanan ni Ipo, na pabitaw kahit wala siya sa tamang balanse niya. Na nagugulat na nga po rito ngayon si Antonio Guevara sa kanyang nakikita kay Ipo, dahil nga kahit walang balanse si Ipo ay nakakapagbitaw siya ng mga imposibleng pagsuntok niya, dahil nga sa lakas rito ng paa niya. At pasensya na po at medyo bitin, dahil dito na po natatapos ang ating chapter 1187. Maraming salamat po, maka-knockout.